Mga aliping handa. Tingnan po natin ang nilalaman po nitong mga aliping handa. Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan para pagdating niya ay mabuksan kaagad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung marap na niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw, siya dumating. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya mababayaang pasukin ng kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ito, Kuya Dio, dito ang tao'y pinaghahanda na. Ano po masasabi nyo rito? Mga kapatnubay, ayon po sa salita ng Diyos, dapat laging handa anumang oras sa pagdating niya. Hindi po natin alam kung kailan po tayo kukunin ng Diyos. Paano po natin paghandaan ang pagdating ng Diyos? Una, mahalin po natin ang Diyos higit sa lahat ng bagay at maglingkod ng tapat sa Kanya. Tulad po sa ginagawang paglilingkod ni Kuya Bert, Kuya Ben at Kuya Min. Sa mahigit 30 taong paglilingkod nila sa Diyos, hanggang ngayon, wala pong kupas ang ginagawa nilang paglilingkod. Pangalawa, gumawa po tayo ng kabutihan sa ating kapwa at nakakatiyak po tayo ng pagmamahal ng Diyos. Amen. Si Kuya Dio talagang detalyado itong magbigay ng paliwanag tungkol doon sa mga alipin dapat handa. Maging handa talaga tayo, baka mamaya hindi na. Dito kaya pinaghahanda tayo habang narito sa mundong ito, paghandaan natin yung kanyang pagharap natin sa kanya. Baka mamaya hindi lang sinabi dito, baka mamaya bigla na lang kayo mundong hindi na kayo nakapaghanda, hindi man lang kayo napagsabi ng yan ang parang tinutukoy dito Baka mamaya hindi nyo alam kung kailan kayo kukunin diyan hindi kayo nakahanda rin. Ano ba masasabi nyo rito, Kuya Ben? Alam po ninyo, itong bagay na ito ay napakarami ang nagpapaliwanag. Kahit sa iba't ibang relihiyon, ito'y naririnig natin yung paghahanda At karaniwan po nga sinasabi rito na ang paghandaan natin yung ating buhay sa susunod na panahon. Yung second life. Hindi lang tayo itinakda kasi ng Diyos dito sa lupa Kaya iyon ang kanyang sinabi sa pagbasa pong ito. Subalit hindi na ako masyadong magbibigay ng paliwanag sapagkat mas gusto ko po yung pagbibigay ng pagpapalalim nito na nandoon naman po sa unang sulat ng Tesalonica, Kabanata 5. Para mas madaling makuha ng ating pong mga tagapakinig, ang sabi po dito sa Tesalonica, maging handa sa pagdating ng Panginoon. Ito po yung pinakapamagat, Kabanata 5, talata 1 hanggang 11. Hindi na kailangan isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kung makikita po natin, karugtong halos nung magkapareho ang kanilang sinasabi. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga kailangan tayo manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Kung gabi karaniwang natutulog ang tao, at kung gabi rin karaniwang naglalasing, hindi tayo dapat maglasing. Yamang tayo'y sa panig ng araw, gawin nating mabaluti ng ang pananampalataya at ang pag-ibig, at hilmit ang pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos.
Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. Buhay man tayo, patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa natin ngayon, ninyo ngayon. Kaya ito po yung karungtong halos ng mga aliping handa. Hindi ko po masyadong binibigyan ng ano kasi parang mas maganda, iniangkop ko na yung sulat sa Tesalonica. Unang Tesalonica, Kabanata 5, talata 1 hanggang 11. Amen. Kuya Bert, sa inyo po dito sa mga aliping handa, ano po ang inyong nakikita rito na dapat matanim sa isip ng ating mga tayo bilang mananampalataya habang tayo'y narito para sa mundong ito? Alam mo, Kumisan Kuya Min, karamihan na sinasabi ng mga kapatid natin, no, ng mga ebangelista, yung second coming ng Panginoon. Ito ang lagi nilang iniantulad, katulad nito, sa pagdating ng Panginoon. Kaya nga kuminsan may nanguhula nito no? Yung darating na yung second coming ng Panginoon. Walang makakapagsabi nun no, kung kailan yon. Pero mahihimatigan mo sa sinasabi ng Panginoon dito na lagi kayo maganda. Maraming mga religyoso, marami naglingkod sa simbahan. Maraming sinasabi sa kanilang sarili na banal. Pero pag tanungin mo, handa ka bang mamatay bukas? Handa ka bang mamatay ngayon? Ay, hindi muna, huwag muna ngayon. Bakit? Kasi hindi pa sila handa Takot pa sila Ha? Dahil kung handa ka na, abay handa ka na, talaga kahit anong oras. Alam mo, Kuya Min, ang lagi kong iniisip kapag ito'y nababasa natin, yung kamatayan ng tao. Hindi yung second coming ng Panginoon Yung yung kamatayan natin sa bawat isa sa atin. Walang makakapigil dun Kahit na nung oras, kahit anong sandali, kung anong klase ng kamatayan, hindi natin alam. Kung paano tayo kukunin ng Diyos. Katulad ng sabi ni Kuya Joe. Yun ang dapat pagandahan. Yun ang dapat pagandahan. Nakahanda ka ba dyan? Nakahanda ba tayo dyan? Dahil oras na tayo ay namatay, haharap tayo sa Diyos. Makikita natin ang Diyos. Maglalahad tayo sa Kanya. Magre-report tayo sa Kanya. Tatanungin niya tayo kung ano ang nagawa natin dito. Nakapag-ipon ba tayo ng kayamanan sa langit? Kung hindi tayo nakaipon ng kayamanan sa langit, dahil hindi tayo handa, wala. Hindi tayo pwedeng pumasok doon sa kanyang kaharian. Ito ang lagi niyang sinasabi sa atin. Maging handa tayo. Kumbaga sa sabi ng Panginoon, maging ganap kayo. Yun ang lagi niyang sinasabi dito. Maging ganap kayo. Gising, mulat, nakasindi ang inyong ilaw. Sabi ng Panginoong Jesus, lagi niya sinasabi ito, sinasabi ko kanina kay Kuya Ben. Lagi kong nasa sa isip yung sinasabi ng Panginoon. Maging ganap ka, katulad ng inyong amang nasa langit na ganap. Kapag ganun na tayo, natutupad na natin yung sinabi ng Panginoon na yon, ay handa tayo. Wala tayong takot na mamatay. Hindi tayo takot na mamatay. Bakit? Mas maligaya doon sa kanyang kaharian bakit ayaw mong umalis dito? Ang sabi ng Panginoon, ang magmamahal dito sa mundong ito ay dito siya, tiga rito. Hindi siya doon, tiga rito. Kaya ako, hindi ako natatakot mamatay, Kuya Men. Hindi ako nagbibiro. Hindi ako natatakot mamatay. Gusto ko nga, kung nanaisin niya, doon ako, kunin niya. Kasi, handa na ako talaga Handa na talaga ako. Hindi ako natatakot mamatay. Kasi,
meron akong nasa sa isip na kahit pa paano may nagawa ko, may naipon akong kayamanan sa langit eh. Eh, ang mahirap nga lang sa mga kapatid natin sa ibang